Pauwi na lang ako noon matapos ang isa na namang mahabang, nakakapagod na araw. Yung tipo ng araw na halos hindi mo na maiba sa kahapon nang bigla akong pinara ng isang pulis at sinabi niya ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Akala ko karaniwang tiket lang ulit, isa na namang maliit na abala sa isang buhay na puno ng abala. Pero ang sandaling iyon, maikli, hindi inaasahan, halos walang kaganapan, binago ang lahat. Minsan, hindi kumakatok ang tadhana sa pintuan mo. Minsan, umiilaw lang ito sa rear view mirror mo at pinipilit kang huminto. Ako si Ethan Walker, 38 taong gulang ako. Nakatira ako malapit sa Denver at nagpapatakbo ako ng maliit na kumpanya ng konstruksyon na mas parang bagyo kaysa negosyo. Yung klase ng trabaho na araw-araw ay habulan para makasabay sa mga bagay na laging parang guguho, mga deadline na walang pasensya, mga kliyenteng walang pahinga, at mga bayarin na parang ladrilyong hindi mo matigil sa pag-ipon. Gabi-gabi, umaalis ako sa opisina kapag madilim na ang langit. Umuuwi nang bukas lang ang radyo at malakas ang katahimikan at nakakatulog na lang habang kumikislap ang TV sa isang palabas na di ko na maalala kung kailan ko binuksan. Yung katahimikang parang umuugong sa tenga kapag wala ka nang masabi. Maririnig mo na lang ang ugong ng refrigerator, ang pagsettle ng mga tubo at ang mahina mong paghinga. Nakakagulat kung paanong ang katahimikan ang nagiging pinakamalakas sa isang kwarto. Gabi noon, mababa ang ulap, parang kulay ng basang semento. Mabagal ang usad ng trapiko sa labas ng lungsod, ang mga ilaw ng sasakyan ay parang ilog ng mga kaluluwang mabagal gumalaw. Masakit na ang mga kamay ko sa buong araw na pagkakakapit sa manibela at ang tanging gusto ko lang ay makauwi doon sa katahimikan, sa tanging lugar na hindi humihingi ng kahit ano mula sa akin. Naalala kong tumingin ako sa orasan ng dashboard. 8:42 ng gabi, sakto bago sumiklab ang pulang at asul na ilaw sa likod ko. Bumigat ang pakiramdam ko, hindi ko na kailangang tingnan ang speed gun para malaman kong lumagpas ako sa limit. Alam ko na. Nakakatawa kung paanong ang pagod ay agad nagiging konsensya pag nakita mong may ilaw ng pulis sa salamin. Dahan-dahan kong iniliko ang truck sa gilid, pinatay ang radyo, at nanatiling tahimik, ramdam ang tibok ng puso ko sa lalamunan. At doon ko siya nakita. Lumapit siya sa may gilid ng driver, matatag ang lakad, walang pagmamadali, walang alinlangan. Una ko siyang nakita sa side mirror. Madilim ang uniforme, natatakpan ng anino ng sombrero ang mukha at kumikislap ang silver na badge sa ilaw ng sasakyan niya. Nang makarating siya sa bintana, ibinaba ko ito. "Magandang gabi po, sir." Kalma ang tono niya, matatag pero hindi malamig. "Lisensiya at rehistro, pakisuyo." Nagkalikot ako saglit sa glove compartment, nahanap ang mga papeles at iniabot sa kanya habang tinatago ang inis na gumagapang sa likod ko. Hindi naman talaga ako galit sa kanya. Pagod lang. Pagod sa mga araw na walang katapusan, sa mga pagkakamaling laging sumusunod sa akin. Medyo lumagpas lang ako. Mahina akong sabi, hindi tumitingin sa kanya. "Medyo lang?" Ulit niya habang sinusulyapan ng radar reading. Walang galit sa boses niya. Puro katotohanan lang. 76 sa 55 zone. Lampas na yan sa medyo. Huminga ako ng malalim sa ilong, hinaplos ang sentido. "Mahaba ang araw ko," sabi ko. "May kumpanya ako ng konstruksyon, puro deadline, walang tigil na tawag." Hindi ko na malayang mabilis na ako. Tinitigan niya ako saglit, steady ang tingin, pero hindi malamig. Ang mahabang araw, hindi dahilan para maging delikado sa kalsada, Mr. Walker. Pagkatapos ay tumalikod siya, marahang lumakad pabalik sa patrol car. Narinig ko ang yabag ng bota niya na unti-unting nilamon ng ugong ng mga dumadaang sasakyan. Nanatili akong nakaupo, tahimik na pinipindot ang manibela, nakatitig sa sarili kong refleksyon sa side mirror. Mas matanda na ang mukha ko kaysa sa edad kong 38.
Pagod na mga mata, ilang araw na di nagahit at ang singsing na iyon, kumikislap pa rin sa ilaw mula sa dashboard. Dahan-dahan ko itong pinaikot gamit ang hinlalaki ko. Dati may ibig sabihin yon, pagmamahal, pangako, walang hanggan. Ngayon, isa na lang itong ugali. Isang maliit na piraso ng metal na ayaw umalis. Parang multo ng buhay na matagal nang natapos. Ilang minuto ang lumipas bago siya bumalik. Binaba ko ulit ang bintana, ramdam ang malamig na hangin sa pisngi ko. Inabot niya ang isang papel. Nasa likod ang impormasyon tungkol sa korte. Maghinay-hinay sa pagmamaneho. Oo, sagot ko sabay tango. Salamat! Sandali siyang tumigil, tumingin siya sa kamay ko. Ang singsing na yan, may asawa ka? Umiling ako ng dahan-dahan. Hiwalay na, hindi ko na lang tinanggal, nakasanayan na siguro. Sa unang pagkakataon, lumambot ang ekspresyon niya. Bahagyang ngumiti ang gilid ng labi niya, isang tahimik na ngiti, hindi mapansin pero umabot sa mga mata niya. Pagkatapos, sa parehong kalmadong kumpiyansa, bahagya siyang tumagilid at nagsabi, "Kung hindi mo suot yang singsing, baka binigay ko na rin ang numero ko." Natigilan ako. Medyo humigpit ang hawak ko sa manibela at hindi agad nagdesisyon ang utak ko kung nagbibiro ba siya o seryoso. Kalma pa rin ang boses niya, pero sa mga mata niya may kumikislap na biro, may tagong lambing. Bago pa ako makasagot, ibinalik niya ang ballpen sa bulsa, tumango, at muling naglakad pabalik sa patrol car niya. Iba ang pakiramdam ng hangin. Pagkatapos noon, mas magaan, pero parang may kuryenteng dala. Hindi tumagal ng higit sa 2 minuto ang buong tagpo, pero sa loob ng maikling sandaling iyon, may nagbago. Nahuli kong pinapanood ko siya sa rearview mirror habang papalayo siya, ang ritmo ng kanyang mga hakbang sumasabay sa mahinang pintig ng puso ko. Ang buhok niya, bahagyang kita sa ilalim ng sombrero, ay marahang gumalaw sa hangin habang inaabot niya ang pinto ng kotse. Pagkatapos, lumingon siya pabalik, isang beses lang. Isang sulyap na parang mas mahaba kaysa sa dapat, at pagkatapos ay nawala na siya. Ang mga ilaw ng sasakyan niya unti-unting naglaho sa trapiko at ang ugong ng makina ay nilamon ng tunog ng muling pagulan. Nanatili pa ako roon ng ilang minuto, hawak pa rin ang tiket sa kandungan ko, habang ang katahimikan ay bumalot sa paligid ko. Parte ng sarili ko ay gustong tumawa sa kabalintunaan ng nangyari, sa timing, sa buhay mismo. Pero may isa pang bahagi, mas tahimik pero mas malakas, na parang sinadyang gisingin ako ng mundo matapos ang napakahabang panahon ng pag-iral sa parehong kulay-abong rutina. Gabing iyon, pag-uwi ko, inihagis ko ang mga susi sa counter at inilapag ang tiket sa tabi nito. Nagbuhos ako ng inumin, walang espesyal, whiskey lang at yelo, at tumayo sa kusina, nakatitig sa maliit na piraso ng papel habang unti-unting natutunaw ang yelo at marahang tumutunog sa baso. Madilim ang bahay maliban sa mahinang asul na liwanag mula sa TV sa kabilang silid. Hindi ko man lang alam ang pangalan niya, pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang tagpong yon. Parang eksenang nakaloop ang diin ng kanyang boses. Yung kalahating ngiti na tila may kwento sa likod. At yung biro niyang parang hindi dapat sabihin, pero sa isang banda parang kailangan. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagalit sa multa. Sa halip, naramdaman kong buhay ako. Siguro hindi ganun kasama ang mapara ng gabing iyon. Lumipas ang 2 linggo, balik sa karaniwang takbo ng buhay, mga tawag, mga deadline, alikabok ng semento sa pantalon, pero nanatili sa isipan ko ang tinig niya, banayad pero matatag. Sa tuwing madadaanan ko ang nakatiklop na tiket sa counter, naiisip ko siya. Yung paraan ng pagkakabigkas niya ng biro, parang hindi niya sinasadya, pero hindi rin niya napigilan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan niya, pero ang sinabi niya ay sumama na sa akin sa mga tahimik na gabi, pinupuno ang dating nakabibinging katahimikan.
Isang Biyernes ng umaga, habang abala ang mga tauhan ko sa pagbuhos ng semento sa isang site sa downtown, dumaan ako sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Makapal ang amoy ng piniritong kape at mga basang jacket. Matao sa loob, mga manggagawa, bumbero, ilang pulis na humihigop ng kape bago ang duty nila. Umorder ako ng black coffee at sumandal sa counter habang naghihintay. Doon ko siya nakita, mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatutok sa cellphone. Nakapusod ang buhok niya, walang sombrero, walang uniforme. Gray na sweater lang, maitim na maong, at yung presensyang kalmado pa rin. Iba ang dating niya, mas banayad, mas tao, pero nandoon pa rin ang tahimik na kumpiyansa sa kilos niya. Ilang segundo akong natigilan, walang laman ng isip ko kundi isang tanong. Dapat ko ba siyang kausapin? At bago ko pa ma-overthink, kusa nang gumalaw ang mga paa ko. "Officer," sabi ko, huminto sa gilid ng mesa niya na may bahagyang ngiti. "Sumpa, hindi ako mabilis ngayon." Napatingala siya at saglit na kumislap ang gulat sa mga mata niya. Pero agad na bumalik ang pamilyar na kalahating ngiti, yung ngiting hindi ko malimutan sa loob ng 2 linggo. "Buti naman," sabi niya habang inilapag ang cellphone. "Hindi ko dinala ang ticket book ko ngayon." "Dapat yata magpasalamat ako," sabi ko habang umuupo sa tapat niya. "Nagbigay ka ng multa pero sa hindi ko maintindihang paraan, mas napaisip ako tungkol sa buhay kaysa sa batas trapiko." Mahinang tumawa siya habang hinahalo ang kape niya. "Hindi yan ang karaniwang epekto ng mga tiket ko." Ngumiti ako. "Yung sinabi mo tungkol sa singsing, hindi ako nakapaghanda. Matapos ang diborsyo, hindi ko na iyon masyadong inisip. Pero pinaalala mo sa akin na pwede pa rin pala akong makipag-usap sa ibang tao." Lumutang ang lambing sa mukha niya at bahagya siyang tumungo, parang nahihiya. "Hindi ko dapat sinabi yon," bulong niya. "Hindi profesional." "Siguro nga," sabi ko ng mahina, "pero totoo at pinahalagahan ko yon. Tumahimik kami, hindi yung uri ng katahimikang nakakailang, kundi yung parang sabay na buntong hininga ng 2 taong hindi kailangang punuin ang katahimikan." Dahan-dahan niyang hinalo ulit ang kape, marahan na ngayon habang mahinang tumutunog ang kutsarita sa tasa. "Elena," sabi niya sa wakas habang tumitingin sa akin. "Elena Garcia ang pangalan ko." "Ethan Walker," sagot ko kahit alam na niya. Kumurba ang mga labi niya sa isang maliit na ngiti. "Alam ko na," sabi niya, "may kutob na ako." Mula roon parang natural lang ang usapan, parang ipinagpatuloy lang namin ang hindi natapos noong gabi. Ikinuwento ni Elena ang trabaho niya. 8 taon na siyang pulis, kadalasang naka-assign sa trapiko at community patrol. Sabi niya madalas takot sa kanya ang mga tao o di kaya'y nilalandi siya at pareho raw nakakapagod. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa trabaho ko, ang kaguluhan sa konstruksyon, walang katapusang negosasyon at ang katahimikan ng pag-uwi sa bahay na walang ibang boses kundi sarili ko lang. "Nakikitira ka lang ba mag-isa?" tanong niya. Malumanay ang boses, puno ng pag-usisa pero hindi mapilit. "Oo," sagot ko. 2 taon nang hiwalay, walang anak. Lumipat ang ex ko sa Seattle. Nakuha ko ang bahay, nakuha niya ang pusa. Siguro kaya sobrang tahimik dito." Mahinang ngumiti si Elena, may bahagyang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. "Naiintindihan ko," sabi niya. "Naranasan ko rin yan noong 1 taon. Mukhang pareho nating alam kung paano magsimulang muli." May kung anong tono sa boses niya na napatingin ako sa kanya. Hindi iyon awa, kundi pagkilala. Yung klaseng pag-unawa na hindi na kailangang ipaliwanag dahil naranasan na rin. Sa maliit na coffee shop na iyon, habang umaandar ang espresso machine at marahang tumutunog ang ulan sa bintana, ang ingay sa paligid namin ay tila naging malayong bulong. Nag-usap kami ng halos 1 oras tungkol sa trabaho, sa kakaibang lungkot ng pagiging matanda, sa kung paanong nakakalimutan ng mga tao na tanungin kung kumusta ka talaga. Magaan ang usapan, yung klase ng pag-uusap na posible lang kapag may 2 estranghero na may pamilyar na karanasan.
Paminsan-minsan, sumulyap ako sa bintana. Mga kotseng dumadaan, mga refleksyong kumikislap sa basang kalsada. Pero palagi akong bumabalik sa kanya. Napapagod din ako, amin ni Elena habang sinusundan ng daliri ang gilid ng tasa ng kape niya, na laging nakikita lang bilang uniforme. Tumango ako, mas naiintindihan ko na ngayon. Oo, minsan pakiramdam ko, ako lang yung lalaking may hard hat at mga resibo. Nakakalimutan mo kung sino ka bago naging tungkol sa deadline ang lahat. Mahinang ngumiti si Elena. Eksakto. Pagtingin niya sa relo, nagbago ang tindig niya, bumalik ang pagiging profesional, parang muscle memory na bumalik ng kusa. Kailangan ko nang umalis, sabi niya habang inilalagay ang cellphone sa bulsa. Mag-uumpisa na ang shift ko sa loob ng 15 minuto. Tumayo ako habang kinukuha niya ang gamit niya. Uy, sabi ko, pilit pinagaan ng hangin. Salamat at hindi mo ako inaresto dahil sa mga corny kong biro sa kape. Bahagyang tumagilid ang ulo niya, bumalik ang pamilyar na ngiti. Medyo gumagaling ka na, sabi niya habang inaayos ang jacket. Pagkatapos, may konting pag-aalinlangan pero may kislap sa mga mata. Idinagdag niya, baka sa susunod ikaw naman ang taya sa kape. Tara, sabi ko. Napangiti kahit ayaw ko sanang ngumiti. Sabay kaming lumabas. Mahinang ambon na lang ang ulan at tila malinis na ang lungsod. Amoy ng basang aspalto at mga punong-pino ang hangin at sa di kalayuan may sirenang umalingaw-ngaw bago tuluyang nawala. Isinara ni Elena ang jacket niya, tumango sa direksyon ng patrol car sa dulo ng kalsada at nagsabi, "Ingat ka, Ethan. At magmaneho na parang may nakamasid." Napatawa ako. Baka ikaw ngayon. Isang huling ngiti ang ibinigay niya sa akin. Totoong ngiti, hindi kalahati, bago siya tumalikod patungo sa kotse. Pinanood ko siyang lumakad. Ang tunog ng bota niya sa basang semento ay humalo sa mahinang static ng radyo niya. Hinawakan niya ang pinto, lumingon saglit sa balikat at tuluyan nang naglaho sa katahimikan ng mga ilaw ng lungsod at ulan. Matagal akong nakatayo sa ilalim ng bubungan, pinapanood ang mga ilaw ng sasakyan niya na naging malabong pulang guhit sa kulay abong paligid. May nagbago sa loob ko, maliit lang pero hindi maikakaila. Ang biyahe pabalik sa trabaho ay biglang naging magaan, parang ang bigat na matagal ko nang pasan ay bahagyang nawala, sapat para makahinga muli. Ang araw na nagsimula bilang karaniwang araw, ngayoy may dala ng tahimik na liwanag. Parang binuksan ko ang bintana sa isang kwartong matagal nang hindi napapansin. Gabi ng araw na yon, pag-uwi ko, napatingin ako sa cellphone ko. Kalahating umaasang may mensahe kahit hindi ko naman nakuha ang numero niya. Nakakatawa, alam ko yon, pero nanatili pa rin ang pag-asang yon. May kung anong meron sa kanya, diretso, grounded, tahimik, pero mabait. Ginawa niyang ang katahimikan ay hindi na mukhang kalungkutan, kundi katahimikan na may kahulugan. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko ulit ang ticket. Nandoon pa rin sa kitchen counter kung saan ko ito iniwan. Sa unang pagkakataon, napangiti ako rito. Hindi na lang ito paalala ng multa. Isa na itong tanda ng isang bagay na bago. Isang simula na hindi ko inaasahan. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang maliliit na pagbabago sa sarili ko, banayad, halos katawa-tawa sa liit. Mas madalas na akong mag-ahit. Hindi ko na nilalampasan ang almusal. Naroon pa rin ang katahimikan sa bahay pero hindi na ito kasing bigat. Isang malamig na Martes ng gabi, yung klase ng gabi na niyayakap ng katahimikan ng lungsod. Parang pati ang hangin ay tumigil, parang humihinga ang mundo ng dahan-dahan. Nakahiga ako sa sofa, nakatulog na naman. Mahina ang kislap ng TV sa sulok ng sala, kalahating baso ng tubig sa mesa, tapos may kumatok. Matalim, biglaan. Akala ko nananaginip lang ako, pero may isa pa, mas malakas na katok. Bumangon ako, pinupunasan ng antok sa mga mata at gumapang papunta sa pinto. Pagbukas ko, 2 pulis ang nakatayo sa beranda. Ang matanda ay may hawak na notepad, habang ang isa ay nag-iilaw ng flashlight papunta sa kotse ko sa gilid ng kalsada.
Sir, pasensya na kung ginising ka namin, sabi ng mas matandang opisyal. May nangyaring maliit na aksidente. May sasakyang nadulas sa basang kalsada at bumangga sa kotse mo. Wala namang nasaktan. Naka-half asleep pa rin ako habang pinipilit na tumingin sa direksyon ng kalsada. Medyo nakalubog ang likurang bumper ng kotse ko. Ang bakal nito kumikislap sa ilaw mula sa poste. Wag mo sabihing totoo to, bulong ko habang lumabas. Tinamaan ako ng malamig na hangin, parang salaming yelo sa balat ko. Tahimik ang buong paligid, maliban sa banayad na pagpatak ng ulan at mahinang ugong ng radyo ng mga pulis. Lumuhod ako upang tingnan ang pinsala, saka napabuntong hininga sa pagkainis. Hindi naman malala, pero sapat na para sirain ang isang maayos na tulog. Sabi ko naman sa'yo, hindi ganon kalala. May boses na nagsalita mula sa likod ng patrol car. Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses. Kalahating inaasahan na ang hinulaang matagal ng sinabi ng puso ko. Nakatayo roon si Elena, may hawak na clipboard, nakatali ang buhok sa ilalim ng kanyang sombrero. Kahit nasa ilalim siya ng madilaw na ilaw ng poste, agad ko siyang nakilala. Ang kalmadong tindig, ang maingat niyang pagkakatayo, ang paraan ng pagtingin niya sa paligid bago tumingin sa akin. Sandaling nagulat siya nang makita ako. Mr. Walker, mahinahon pero matatag ang tono niya. Napatawa ako ng marahan, umiling na parang hindi pa rin makapaniwala. Officer Garcia, ikaw ba'y nagpapatrolya sa buong mundo? Bahagyang ngumiti siya, kontrolado ang ekspresyon. Siguro nga may talento akong makasalubong ang parehong tao ng 2 beses. Tiningnan kami saglit ng mas matandang pulis na kasama niya. Halatang naramdaman ang pamilyaridad na hindi niya maunawaan. Nagpaalam siya para kausapin ang driver na bumangga sa kotse ko, kaya kaming 2 na lang ang naiwan sa tabi ng hood ng cruiser habang umiikot ang malamig na hamog sa ilalim ng ilaw ng poste. Sinimulan ni Elena na punan ng form, mabilis at bihasa ang kilos. Insurance, rehistro, may pinsala ba sa loob ng sasakyan? Tanong niya habang patuloy sa pagsusulat. Professional pa rin ang tono niya gaya ng dati, pero sa ilalim noon ay may banayad na init na hindi naroon noong una kaming nagkita. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Mas mahina ang boses ngayon. Oo, sagot ko, kinamot ang batok. Medyo antok pa. Nahuli mo ako sa kalagitnaan ng panaginip. Mahinang ngumiti siya. Pwede na rin. At least hindi ikaw yung may posas ngayong gabi. Napatawa ako. Hindi pa naman. Tumingala siya mula sa notepad. Nagtama ang mga mata namin. Mas matagal kaysa sa karaniwang tinginan. Palagi ka bang nagbibiro kapag stressed ka? Madalas, sagot ko, para hindi ako mabaliw. Bahagya siyang tumango habang patuloy ang pagsusulat. Hindi masamang bisyo yan. Ang ulan ay naging manipis na ambon, dumikit sa jacket niya at kumislap sa ilalim ng ilaw na parang maliliit na bituin. Nang bumalik ang mas matandang opisyal, inabot ni Elena ang clipboard at sinabi niyang siya na ang tatapos ng papeles sa loob ng sasakyan. Pinanood ko siyang lumakad pabalik sa patrol car. Matatag ang mga balikat, focus, siguradong sigurado ang bawat hakbang. Ewan ko kung bakit, pero hindi pa rin ako bumalik sa loob ng bahay. Nanatili ako sa ilalim ng poste, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, pinakikinggan ang mahinang ugong ng makina ng patrol car at ang mumunting usapan mula sa radyo. Tahimik ang buong kapitbahayan, tanging ang tunog ng mga gulong sa basang kalsada at ang pagpatak ng ulan mula sa bubong ang maririnig. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ulit si Elena at lumapit sa akin. May notepad sa ilalim ng kanyang braso. Amoy ulan at kape ang uniforme niya. Tapos na, sabi niya, iniabot ang kopya ng report. Tawagan mo na lang ang insurance bukas. Malinis ang kaso, wala namang malaking pinsala. Salamat, sabi ko habang tinutupi ang papel. At salamat na rin sa paggising sa akin sa halip na ipataw yung kotse. Mahinang natawa siya.
Walang anuman, pero sigurado akong kahit lindol, hindi mo rin magigisingan. Tama ka, amin ko. At ngayon, gising na gising ako. Iniisip kung gaano ka nakakatawang palagi kang bigla na lang sumusulpot sa buhay ko. Lumambot ang ekspresyon niya, bumalik ang pamilyar na kislap sa mga mata. Baka sa tingin ng universo, kailangan mong bantayan. Ngumiti ako. O baka sa tingin nito, kailangan ko ng kape. Doon siya napatawa, isang totoo, malayang tawa na bumasag sa pagiging formal ng uniforme niya. Tumingin siya sa clipboard, kunyaring may tinitingnan, pero kita kong may ngiting pilit na itinatago sa gilid ng labi niya. Mag-iingat ka sa mga hiling mo, Ethan, sabi niya ng magaan. Bahagya kong iniling ang ulo. Yun ba ay paanyaya? Hindi siya sumagot agad. Tahimik na ang kalsada at para bang kami na lang ang natira sa ilalim ng ilaw. Pagkatapos ay sinabi niya, siguro kung hindi ka lalagpas ng 55. Bago pa ako makaisip ng matalinong sagot, biglang kumalabog ang radyo niya. Napabuntong hininga siya, may ibinulong tungkol sa gulo sa kalapit na lugar, saka tumango papunta sa kotse. Tawag ng tungkulin, sabi niya. Na naman, sagot ko. Palagi, tugon niya sabay isang mahinang ngiti. Patras na siyang naglalakad. Pero tumigil siya sa kalagitnaan, malapit sa cruiser. Ang mukha niya ay kalahating natamaan ng liwanag ng headlights nang lumingon siya pabalik sa akin. Mas mabuti, sigurong matulog ka na, mahina niyang sabi. At huwag mong alalahanin ang kotse. Gas-gas lang yan. Oh, sagot ko, mas mababa ang boses. Gas-gas lang. Sandaling parang may gusto pa siyang sabihin, may nakabitin sa ekspresyon niya. Pero sa halip, tumango lang siya at pumasok sa kotse. Isinara ang pinto ng marahan at ilang sandali pa kumislap ang pulang at asul na ilaw bago tuluyang naglaho sa dilim. Nakatayo pa rin ako roon hanggang sa tuluyang nawala ang tunog ng makina pababa sa kalsada. Iba na naman ang pakiramdam ng gabi. Mas tahimik. Oo, pero hindi na ito bakante. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng pamilyar na katahimikan. Nandun pa rin sa ibabaw ng counter ang lumang tiket, katabi ng tambak ng hindi pa nabubuksang sulat. Kinuha ko ito, tinitigan sandali at napangiti. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko, hindi kilalang numero. Napakunot ang noo ko, ang hinlalaki ay nakabitin sa screen. Nang buksan ko ang mensahe, 4 na salita ang bumungad na nagpapatibok ng dibdib ko sa hindi inaasahang paraan. Next time, coffee's on me. Napatingin lang ako sa screen, paulit-ulit na binabasa ang linya na parang ayaw paniwalaan ng utak ko ang nakikita ng mga mata ko. Pagkatapos, unti-unti, lumitaw ang isang ngiting hindi ko mapigil, mukhang pinili ng mundo na magpailaw ulit. Sa labas, nagsimula na namang umulan, mahina, banayad, tila may tiyaga. Bumubuo ng mga pilak na guhit ang mga patak sa salamin, pinapalabo ang mga ilaw sa lansangan na parang watercolor na gumagalaw. Nakatayo lang ako roon nanonood, iniisip kung gaano talaga kakakaiba ang buhay, kung paanong ang isang tiket at isang aksidente sa hating gabi ay pwedeng maging simula ng isang bagay na parang pag-asa. Gabi na yon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakalipas na buwan. Hindi ko agad sinagot ang mensahe niya. Sa totoo lang, nabasa ko siguro yun ng 10 beses, palaging may ngiti sa labi habang sinusubukang isulat ang tamang sagot. Yung hindi mukhang batang may crush. Nagsulat ako ng 2 ng tugon, masyadong formal, masyadong kaswal, masyadong prangka, at binura silang lahat. Sa huli, ito lang ang isinulat ko, deal. Simple, tapat, tanging salita na hindi pilit. 2 minuto lang ang lumipas at dumating ang sagot niya, Saturday, 10 a.m., Harbor Cafe. Sabado ng umaga, mas kinakabahan ako kaysa sa gusto kong aminin. 3 taon na yata mula nang huli akong lumabas sa isang date o kahit sa isang bagay na pwedeng tawaging date. Nakatitig ako sa salamin habang inaayos ang kwelyo ng shirt ko sa ika-4 na pagkakataon. 2 beses akong nag-ahit, 3 beses nagpalit ng damit at hindi ko pa rin alam kung ano ang tamang isuot. Katawa-tawa pero may kilig.
Dumating ako sa kafe ng 15 minuto ang aga, kunwaring nagbabasa sa cellphone habang mabilis ang takbo ng isip. Sa tuwing bumubukas ang pinto, tumitingin ako. Nang pumasok na siya, parang humina ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi naka-uniforme si Elena ngayon. Puting blusa ang suot niya, maayos na naka-tuck-in sa dark jeans at isang simpleng brown na jacket na halatang ilang tag-ulan na ang pinagdaanan. Nakalugay ang buhok niya, natural na bumabagsak sa balikat, kumikislap ang dulo sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Sandali, nakalimutan kong magsalita. "Hey, Officer Garcia," sabi ko medyo napabangon ng mabilis. Ngumiti siya. "Ngayong araw, Elena lang, wala kang kasalanan." Ang boses niya mainit, kumpiyansa, may halong biro, mas pinakalma ako kaysa sa kape. Umorder kami, pumuwesto sa maliit na mesa sa tabi ng bintana at nagsimulang magkwentuhan. Sa simula, magaan lang, mga kwento sa trabaho, simpleng biruan, mga patikim sa kung sino kami sa likod ng mga uniforme namin, literal man o emosyonal. Ikinuwento ni Elena ang ilan sa pinaka-nakakatawang dahilan ng mga driver na ayaw magkabigay ng ticket. "May isang lalaki," sabi niya habang natatawa, "sinisi ang GPS niya sa overspeeding. Sabi niya, hinihikayat daw siya nitong pabilisin pa." Tumawa ako, parang ganyan din yung mga kliyente ko. Yung mga deadline, parang suggestion lang sa kanila. Kalahati ng oras ko inuulit yung schedule na sinira nila. Magaan lang ang usapan, pero habang lumilipas ang mga minuto, nag-iba ang tono. Ang tawa ay naging katahimikan na may daladalang hindi sinasabi. Parang nawala ang ingay sa paligid, ang pagsinghot ng espresso machine, ang mahinang usapan ng iba at ang pagpatak ng ulan sa salamin. Dahan-dahang iniikot ni Elena ang kutsara sa kape, paulit-ulit na gumuguhit ng mga bilog na hindi naman kailangan. Pagkatapos, nang hindi tumitingin sa akin, mahina niyang tinanong, "Nabanggit mong mahirap yung pinagdaanan mo sa hiwalayan niyo. Anong nangyari? Kung okay lang itanong." Huminga ako ng malalim, sinubukang manatiling kalmado. "Siguro, unti-unti lang kaming nagkahiwalay. Mga tao ng rutina, mahabang oras sa trabaho, mga hapunan na laging namimiss. Umuuwi akong pagod para makipag-usap. Siya naman tumigil na sa paghihintay. Hanggang sa isang umaga, napansin kong matagal na kaming hindi nagtawanan. Napahinto ako, pinapanood ang usok na pumapailan lang mula sa tasa ko. May nakilala siyang iba, hindi ko siya masisisi. Halos hindi na rin kasi ako naroon." Tumango si Elena, mabagal at seryoso pero malambot ang mga mata. "Naiintindihan ko," sabi niya matapos ang ilang saglit. "Hindi naman naging taksil ang ex ko, pero pinaramdam niya sa akin na parang wala ako. Sabi niya, masyado raw akong tutok sa trabaho. Parang inuuwi ko raw ang uniforme. Isang araw, basta na lang siyang nag-empake. Walang malaking away, isang sulat lang sa ibabaw ng counter. Ilang sandali kaming walang imik. Nakaupo lang kami roon, pinapanood ang mga taong nagmamadaling dumaan sa labas ng bintana, nagsasalpukang mga payong, mga refleksyong kumikislap sa mga bara ng tubig ulan. Hindi awkward ang katahimikan sa pagitan namin, komportable ito, totoo. 2 taong dumaan sa parehong bagyo at ngayon ay tahimik na nauupo, sabay na napagtatanto ang lahat. "Siguro kaya ko rin nasabi yung tungkol sa singsing mo," sabi ni Elena sa wakas, bahagyang ngumiti. Kalahating biro, kalahating ewan, hindi ko naman inakalang makikita pa kita ulit. "Buti na lang, nakita mo pa rin ako," mahina kong sagot. Namula ng kaunti ang pisngi niya, saka siya tumingin sa tasa, hinahaplos ang gilid gamit ang daliri. "Alam mo, ang weird lang," sabi niya. "Araw-araw akong may kausap, galit na driver, takot na bata, biktima, minsan kriminal, at kadalasan nababasa ko kung anong klaseng tao ang kaharap ko. Pero ikaw," sandali siyang tumigil, saka tumingin sa akin. "Ikaw, mahirap basahin." Mahinang ngumiti ako. Siguro kasi pati ako, sinusubukan ko pang basahin ang sarili ko. Pero ito sigurado ako. Mas kalmado ang pakiramdam ko kapag kasama kita kaysa sa matagal ng panahon.
sabi ko, nagulat sa sariling kadalian ng pagkakasabi. Ang ngiti ni Elena ay hindi na tulad ng propesyonal ng ngiting nakita ko sa tabi ng kalsada, hindi kontrolado, hindi mekanikal. Iba ito, mas banayad, totoo. Umabot sa mga mata niya, pinainit ang buong mukha niya. Ang sarap pakinggan yan, mahina niyang tugon. Pagkatapos nun, dumaloy na lang ang usapan namin, kasabay ng ulan sa labas. Nagkwento kami ng maliliit na bagay, mga kantang pinalaki kami, paboritong coffee shop sa Denver, ang pagkabata niya sa New Mexico kung saan amoy alikabok at orange blossoms, ang mga gabi ng tag-init at ang pangarap kong ayusin ang isang lumang cabin sa bundok para gawing tahanan. Iba ang takbo ng oras kapag kasama siya. Parang 2 oras ay naging 20 minuto lang. Walang pilitan, walang pang-impress. 2 taong natututo muling maging tao. Sa huli, sumulyap si Elena sa cellphone niya at napabuntong hininga. Sa maliit na pagbabago ng kilos niya, alam kong bumabalik na siya sa ritmo ng tungkulin. Tawag na naman ng duty, sabi niya, panghapon ako ngayon. Alam ko na, sabi ko, natawa ng kaunti. Hindi talaga gumagalaw ang lungsod ng wala ka. Tumayo siya, kinuha ang jacket, pero natigilan, tumingin sa akin na parang may tinitimbang. Ethan, mahinahon niyang sabi, hindi ako madalas naghahalo ng trabaho at personal na buhay. Humaba ang katahimikan, marupok. Pero gusto kitang makita ulit, hindi lang sa kape. Gawin na nating dinner. Mabilis kong sagot, pilit na kalmado pero halatang hindi. At ngayon, ako na ang magbabayad bago ka pa maglabas ng badge. Tumawa siya, isang masiglang tawa na parang pinagaan ng buong kafe. Date na yan, sabi niya habang isinusuot ang jacket. Paglabas namin, malamig ang hangin ng hapon, yung klase ng simoy na amoy, basang dahon at tambutso ng lungsod. May sinag ng araw na bumutas sa mga ulap, tinamaan ang dulo ng buhok niya habang hinipan ito ng hangin. Pagdating sa kotse niya, huminto siya at humarap sa akin. Isang tibok ng puso, wala kaming sinabi. Pagkatapos, dumampi ang kamay niya sa kamay ko. Bahagya lang, parang dumaan lang. Pero sapat na, para tumigil ang paligid sandali. Buti na lang hindi mo ako tinext ng kung anong kalokohan nung gabi na yon, sabi niya sabay ngiti. Napatawa ako, halos ginawa ko na nga. Baka binigyan kita ng ticket para sa pangit mong flirting, dagdag ko pa. Baka nga, sagot niya habang binubuksan ang pinto ng kotse. Pero baka rin pinabayaan na lang kita na may warning. Pumasok siya, isinara ang pinto, nakangiti pa rin at ilang sandali lang nawala na siya. Ang mga ilaw sa likod ng sasakyan ay naging malabong pulang guhit sa ginintuang takbo ng trapiko. Nakatayo lang ako roon, mga kamay sa bulsa, muling may nakapintang ngiting hindi maalis sa mukha. Gabing yon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil paulit-ulit kong naiisip ang hapon, ang paraan ng pagsalaysay niya ng nakaraan, ang katahimikang may lakas sa boses niya, at ang pagkakadikit ng kamay niya sa akin ng isang sandaling mahaba. Hindi ito infatuation, mas banayad, mas matatag. Isang pakiramdam na muling may nakakakita sa iyo. Naalala kong gusto kong gumaling, hindi para pasayahin siya, kundi dahil pinaalala niya sa akin na kaya ko pa palang maging mas mabuti. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero sa unang pagkakataon, mula nang matapos ang kasal ko, totoo ang pananabik ko sa bukas. 3 buwan na mula nung kape naming yon, sa kung paanong paraan naging bahagi na si Elena ng buhay ko, hindi sabay-sabay kundi dahan-dahan sa mga simpleng paraan. Mga mensahe sa umaga, maiikling tawag tuwing break niya at mga hapunan sa gabi kapag nagtugma ang oras namin. Hindi ito mabilis, hindi ito dramatiko. Mabagal ito, totoo, yung klase ng koneksyon na nabubuo kapag tumigil na sa pagpapanggap ang 2 taong ayaw ng amining mag-isa sila. Natuto na akong kabisaduhin ang mga nakasanayan niya. Kung paanong palaging sobra ang asukal niya sa kape, ang mahinang paghum niya bago sagutin ng radyo,
at ang lagi niyang pagtingin sa lahat ng exit sa isang kainan bago umupo. Sabi niya galing daw yon sa training, pero alam kong mas malalim pa roon. Ganun talaga siya, maingat, matatag, laging iniisip ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Nung Biyernes na yon, naisip kong gawin ang isang simpleng bagay na may kahulugan. May isang lumang diner sa gilid ng bayan, malapit sa parehong interseksyon kung saan niya ako unang pinara ilang buwan na ang nakalipas. Ang irony hindi nawala sa akin. Tumawag ako sa diner, nagpabook ng mesa sa sulok, malapit sa bintana at sinabi sa kanyang magkita kami roon pagkatapos ng shift niya. Gaya ng dati, maaga akong dumating, halos walang tao sa loob at mahinang umuugong ang neon sign sa labas ng madilim na salamin. Umorder ako ng inumin, tapos inilapag ang isang maliit na puting sobre sa mesa sa harap ko. Sa loob nito, may bagay akong inaasahang makakapagpangiti sa kanya. Habang naghihintay, tahimik kong nire-rehearse sa sarili ang gusto kong sabihin nang hindi tunog katawa-tawa, nang hindi nauutal. Ang ugong ng jukebox, ang amoy ng pritong sibuyas, ang kalansing ng mga tasa. Lahat ito ay naging ingay sa background nang makita ko siyang pumasok. Nakauniforme pa rin siya, bahagyang bukas ang patrol jacket, nakapusod ang buhok matapos ang mahabang duty. Halatang pagod siya, pero ang mga mata niya, yung kalmado at matatag na mga mata, ay kumislap agad nang makita niya ako. At sa mismong sandaling yon, kahit hindi pa ako nakakatayo, napagtanto ko ang isang bagay na simple pero hindi maikakaila. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nitong mga nagdaang taon. Matinding shift? Tanong ko habang naupo siya sa kabilang upuan. 15 oras na tuloy-tuloy, sagot niya, may pagod ng ngiti habang inaayos ang buhok. Pero tong upuan na to, parang sulit na rin lahat. Masaya akong marinig yan, sabi ko, inislide ang maliit na sobre sa harap niya. Bago mo tanungin, hindi ito totoong tiket. Tumaas ang kilay niya, natatawa. Hindi? Ano to? Formal na babala? Parang ganon, sagot ko, bahagyang ngumiti. Sige, buksan mo na. Tinignan muna niya ako ng may biro pero may kutob bago niya punitin ang flap. Sa loob ay isang pahina. Photocopy ng orihinal na tiket na ibinigay niya sa akin ilang buwan na ang nakalipas. Pero sa ibabaw ng nakaimprentang detalye, may malinis na sulat kamay na nag-cross out sa fine at may nakasulat na kapalit. Citation for stealing my attention. Penalty, 1 dinner every Friday. Tinitigan niya ito, kinagat ang ibabang labi para pigilan ang tawa. Talagang tinago mo to? Yung original naka-frame na, sagot ko nakangiti. Yun lang ang ticket na masaya akong bayaran. Tumawa siya, mahina pero mainit, yung klaseng tawa na parang para lang sayo sa isang sandali. Inilapag niya ang papel, saka sumandal sa upuan. Alam mo, bawal akong tumanggap ng suhol, Mr. Walker. Umaasa lang akong magbibigay ka ng exception para sa mga repeat offender. Muli siyang ngumiti, umiling, tapos sandaling natahimik at lumambot ang ekspresyon niya. Nagbago ka, sabi niya, mas magaan ang aura mo ngayon. Tumingin ako sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng kotse na dumudula sa salamin, parang mga brush stroke ng pintura. Siguro nga, sagot ko, may kinalaman ka ron. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, iniabot niya ang kamay sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang ipinatong sa kamay ko. Mainit ang haplos niya, matatag, totoo. Pareho tayong may ginawa, mahinahon niyang sabi. Dumating ang pagkain namin pero wala ni isa sa amin ang agad kumain. Nag-usap lang kami. Tungkol sa mga simpleng bagay, ang plano niyang kumuha ng ilang linggong bakasyon. Ang cabin ko sa bundok na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naayos. Sa pagitan ng mga maliliit na detalyeng iyon, na-realize ko kung gaano na kami kalayo mula sa gabing iyon. Pagkatapos ng hapunan, lumabas kami. Malamig at malinis ang hangin. Yung klase ng simoy na may amoy ng ulan at aspalto. Sa itaas malinaw ang langit, may bahagyang bituin nakita sa pagitan ng liwanag ng lungsod.
Huminto siya sa tabi ng patrol car niya, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng jacket. Pinili mong lugar na to, di ba? Baka, sagot ko nakangiti, parang tama lang na dito rin tayo magtapos kung saan nagsimula lahat. Umiling siya, natawang mahina, hindi ka talaga mabaliwagan. Persistent, pagwawasto ko. Lumapit siya ng kaunti, sapat para maamoy ko ang halimuyak ng kape at ulan na nakadikit pa sa jacket niya. Alam mo, mahinang sabi niya, mas mababa ang tono. Noong gabing pinara kita, isa yun sa pinakamasamang araw sa trabaho ko. Nagsimula na akong magduda kung tama ba ang pinasok ko. Kung kaya ko pa. Tapos dumating ka, mainit ang ulo, pagod, sobrang totoo at kahit papaano, napatawa mo ako. Maliit lang yon, pero yung sandaling yon ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko pinili ang trabahong ito sa simula pa lang. Medyo nanginig ang boses niya at tumingin siya pababa. Inabot ko ang kamay ko, dahan-dahang iniangat ang kanyang baba para tumingin siya sa mga mata ko. At pinaalala mo rin sa akin, mahina kong sabi, na hindi natapos ang buhay ko nung natapos ang kasal ko, na baka pwede pa ulit magsimula. Ngumiti siya noon, mahina, pero puno ng kahulugan. Siguro pareho natin kailangan ng tiket nung gabing yon. Sumunod ang katahimikang mahaba, yung klase ng katahimikan na mabigat pero buhay. At pagkatapos yumuko ako at hinalikan siya, hindi ito perpekto o planado. Tahimik lang ito, sigurado at totoo. Nang maghiwalay ang labi namin, isinandal niya ang noo niya sa akin at bumulong. Alam mong ibig sabihin nito, hindi na kita pwedeng parahin ulit sa daan. Tatanggapin ko ang panganib, sagot ko. Tumawa siya, yung mababang tawa na parang musika, yung tawang hinahanap ko na. Saglit niyang isinandal ang ulo niya sa balikat ko. Sa paligid namin, parang huminto ang gabi. Malayo ang ugong ng trapiko. At saglit na tumigil ang mundo, sapat para maramdaman namin ang lahat. Ilang linggo ang lumipas at sa wakas ay kumuha ng bakasyon si Elena. Sabay kaming bumiyahe papunta sa kabundukan. Mas matalim ang hangin doon, yung tipo ng simoy na puno ang baga at ginigising ka. Ipinakita ko sa kanya ang kalahating tapos na kabin na matagal ko nang binabanggit, yung parang matagal nang napabaya ang pangako. Pagtingin niya sa paligid, napailing siya sa gulo ng mga lata ng pintura at kasangkapan at agad kumuha ng brush. Ang tagal mo nang nagpro-procrastinate, sabi niya. Naghihintay lang ng tamang kasabwat, sagot ko. Ginugol namin ang weekend sa pag-aayos ng mga bagay na hindi naman kailangang ayusin, sa pagluluto ng mga hindi masarap na pagkain at sa pagtawa hanggang sumakit ang tagiliran. Mas malamig ang gabi kaysa sa naalala ko, kaya pinanatili naming buhay ang apoy hanggang 10:00 ng gabi. Ang liwanag nito kumikislap sa mukha niya habang nag-uusap kami tungkol sa lahat at sa wala. Pagdating ng linggo ng gabi, mukhang mas maayos na ang cabin at pati ako. Alam mo, mahina niyang sabi, nakatingin sa abot-tanaw, ito yung klase ng kwento na hindi pinapaniwalaan ng tao. Gumiti ako. Ayos lang yon. Hindi naman ito kailangang maging perpekto. Basta totoo. Tumango siya, pinisil ang kamay ko. Ang totoo, sapat na. At totoo nga, yung babaeng minsang nagbigay sa akin ng speeding ticket, siya na ngayong katabi kong nagpinta ng mga tabingit linyang lampas sa guhit, habang nagtatawanan tungkol sa pagtatanim ng bulaklak pagdating ng tagsibol. Ang katahimikang minsang bumalot sa bahay ko ay naging ibang bagay, isang presensyang matatag, makatao at buhay. Minsan, hindi pala tandaan ang ipinapadala ng buhay, tao ang ipinapadala nito.